Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkabalik ko sa bahay, ay dumiretso na ako sa kusina para kumuha ng baso. Naabutan kong naroon si Tingting, nagpapakulo na ng tubig sa kaserola. Magluluto raw siya ng 3 noodles para sa aming dalawa. Kuya Lino, ano yan? Ito yung bigay na bulaklak ni Gunita. Inilagay ko iyon sa baso at binigkas ko na ang orasyon na ibinigay sa akin ni Diwatang Gunita. Ilang saglit pa ay kusa iyong nalusaw at bumubula. Hala, ang galing Kuya Lino ah, parang magic, bumubula pa. Noong humupa na ang bula ay inuga-uga ko ang baso. Kulay green na likido ang naroon. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, sigurado ka? Espesyal ang bulaklak na yan? Sabi ko naman, bakit parang may duda ka? Hindi pa ba sapat na patunay ang paghihirap natin para lang makuha ito? Kasi Kuya Lino, tignan mo ang kulay ng katas at texture niya. Parang katas lang ng oregano eh. Hindi kaya oregano lang yan? Iba lang ang tawag sa kanila? Sira, oregano ka dyan. Meron bang oregano na kusang malulusaw sa loob ng baso kapag inorasyonan? Tinalikuran ko na siya upang maipainom ko na iyon kay Kitaro. Pagkapasok ko sa kwarto, ay naroon nakahawak sila Luluino at Alfred sa mga braso ni Kitaro. Kapag nagwawala raw kasi, ay nagsusugat siyempre ang pinagdalian sa kamay, kaya pinipigilan nilang pumiglas. Nakita kong para talagang baliw ang asal ni Kitaro na nagwawala at natataranta. Sino raw kami? Sigaw pa ni Kitaro. Lo, Alfred, hawakan niyo na mabuti ang bibig. Ipapainom natin ito sa kanya. Ito na yung bulaklak ng Gunita. Lumipat naman ang pwesto sa may upuan si Alfred at ginamitan ng headlock si Kitaro para hindi talaga makagalaw. Nilagyan ko naman ng kalso na kahoy ang bibig ni Kitaro para hindi niya maisara. Ibinuhos ko na nga ng dahan-dahan ang katas ng bulaklak sa bibig ni Kitaro. Noong masiguro kong nalunok niya na, ay saka ko palang inalis ang kahoy. Bumitaw na rin si Alfred. Nangisay si Kitaro tapos nawala ng malay. Hala Lino, anong nangyari? Patay na yata. Wika pa ni Alfred. Sabi ko naman, bahala siya kung gusto niya nang mamatay. Basta ginawa na natin lahat ng magagawa natin para matulungan siya. Hanggang dito na lang ang kaya natin. Sige na, iwan niyo na. Baka bukas pa yan magigising. Kakailanganin ng mahabang oras para ma-repair ng katas ng bulaklak ang buong utak niya. Lumabas na nga muna ng kwarto ang dalawa. Ako naman ay lumabas na rin at nagtungo sa kusina para kumain. Naamoy ko na kasi ang mabangong noodles na niluluto ni Tingting. Kuya Lino, ayan na nakaredy na. Kain na tayo. Wika pa ni Tingting. Nasa lamesa na ang kaldero na may lamang maraming kanin, tapos iyong malaking mangkok na may laman namang umuusok na noodles. Nagtungo naman ang lahat sa may hapagkainan. Naupo lang upang mangumusta sa lakad namin. Nag-aalala ng araw sila baka kung ano na ang nangyari sa amin dahil inabot na kami ng mahigit 1 buwan. Sabi naman ni Tingting, Ha? 1 buwan na iyon? Mag-iisang linggo pa lang naman yata kami doon. Sabi ko naman, Hay, kung alam nyo lang, grabe ang pinagdaanan naming hirap doon. Walang araw na hindi kami nakikipagpatintero sa kamatayan. At maging pagkain,
ng iba't ibang nilalang na taga-kabilang mundo. Sabi naman ni Tingting, alam mo Alfred, ako nga, muntik na akong gawing parausan ng mga sirena. Napangiti naman si Alfred. Talaga Tingting? E di kung nagkataon pala, ang swerte mo sana. Isipin mo, kasiping mo palagi si Marina tsaka si Jezabel. Oo nga Alfred tama ka. Kung hindi lang talaga kami nagmamadali na makabalik dito ni Kuya Lino, magpapaiwan sana ako kahit isang linggo lang. Tawa naman ang tawa ang lahat sa mga kalokohang kwento ni Tingting. Matapos naming kumain, ay ipinagpatuloy pa namin ang kwentuhan sa sala. Dahil hindi naman basta-basta matatapos ang kwento sa loob lang ng isang oras. Noong lumalim na ng tuluyan ang gabi, ay sinabi ko na sa tatlo na umuwi na sila at kami na ang bahala. Nagpasalamat na rin ako sa kanila. Noong kami na lang, ay sinabi ko kina Lolo Ino at Rosalia na matulog na rin. Hindi na iyon magwawala si Kitaro, sigurado na rin ang paggaling noon. Sabi naman ni Lolo, sigurado ka dyan, Apo? Opo, Lo. Pumasok ako sa kwarto at kinalagan ang mga tali ni Kitaro. Naligo na rin muna ako bago humiga. Akala ko nga ay natutulog na si Rosalia pero hindi pa pala. Pagkapasok ko ay malapad ang ngiti niya na nakatingin sa akin. Mahal, sobrang pagod ka ba? Sabi ko naman, hindi naman masyado. Bakit? Ibig sabihin, pwedeng maglambing? Oo naman, ikaw pa ba? Sagot ko pa sa kanya nang nakangiti rin. Pagkahiga ko lang ay agad na akong siniil ng halik at sinimulan na namin ang pagpaparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Matapos ang 2 beses na mahabang rounds, ay sabay na kaming natulog. Kinabukasan, habang bumababaw ang tulog ko, ay may nararamdaman akong presensya sa harapan o sa may paanan ng higaan. Kaya dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nagulat ako noong makita ko si Kitaro. Magandang umaga, Lino. Napabalikwas naman sa gulat si Rosalia at hinablot ang kumot. Pareho pa kasi kaming walang saplot. Kitaro naman, bakit ka pa pumasok rito? Ibabangon din naman kami maya-maya. Wika ko pa. Pasensya ka na, Lino. Nagmamadali na kasi ako na magising ka dahil marami tayong pag-uusapan. Sabi naman ni Rosalia, lumabas ka na, Kitaro! Magbibihis ako! Sigaw pa noon, sabay bato ng 2 unan. Ay, paumanhin! Wika pa ni Kitaro at nagmamadaling lumabas ng silid. Natawa naman ako dahil iba talaga ang reaksyon ng isang lalaki kapag babae ang nagpapalayas. Agad na rin akong lumabas. Nakita kong tulog pa si Lolo Ino at si Tingting na naroon pareho sa sofa. Uy, gising na kayo. Yung pasyente nyo kanina pagising. Pupungas-pungas naman ang dalawa. Nasaan si Kitaro, Kuya Lino? Tanong pa ni Tingting. Sabi ko naman, ayun, nasa kusina, kumakain. Ha? Kumakain? Oo Agad silang nagsisunod sa akin noong magpunta ako sa may hapagkainan sa kusina. Hawak-hawak ni Kitaro ang kaldero at kumakain ng kanin lang at kinakamay lang din iyon. Pasensya na kayo, gutom na ako. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling kumain. Wika pa ni Kitaro. Pagkalabas ni Rosalia ng kwarto, ay inagaw noon ang kaldero na hawak ni Kitaro. Sabay sabing, Kitaro, makinig ka. Bago ka maging engkantado uli, ay tuturuan mo na kita ng tamang kaugalian ng mga tao. Bago ka makabalik sa pagiging makapangyarihang engkanto, akin na muna ito, maupo ka dyan. Sa pilitang pagpapaupo pa ni Rosalia kay Kitaro, may hawak pang ang kanin si Kitaro sa kamay at tila naiiyak dahil sa pag-agaw sa kanya ni Rosalia noong kaldero. Maupo ka dyan at papakainin kita ng maayos. Kumuha si Rosalia ng plato at nilagyan ng kanin, tapos kutsara at tinidor.
Siguro naman may ganito sa mundo nyo, di ba? Ayan, magkutsara ka. Heto ang ulam. Magsardinas ka na muna, dahil yan lang ang meron tayo. Nakatingin lang kami ni Tingting at Lolo Ino sa ginagawa ni Rosalia kay Kitaro. Ipinagtimpla niya rin iyon ng kape. Heto oh, inumin mo yan. Mainit yan ha. Paunti-unti lang ang pag-inom para hindi ka mapaso. Para namang bata si Kitaro na nakikinig kay Rosalia. Ano, ayos naman ba ang pagkain mo? Masarap? Tanong pang muli ni Rosalia. Pasalamat ka. Hindi ako marunong magtanim ng galit. Hindi ko pa rin kayo nakakalimutan ang ginawa niyo ng mga kaibigan mong prinsipe sa akin noong huling narito kayo. Tatango naman si Kitaro. Oh, sige na. Magtimpla na rin kayo ng kape nyo at magsisinangag ako. Wika pa ni Rosalia sa amin. Agad namang kumuha si Tingting ng mga tasa at nagtimpla para sa aming tatlo. Sabi ko naman, talagang kanin lamig ang ipinakain mo kay Kitaro no? Wika ko pa kay Rosalia. Sabi niya naman, sa tingin mo ba, makakapaghintay pa yan na matapos ako magluto ng sinangag? Sa bagay, wika ko pa dahil mukhang sobrang gutom talaga ni Kitaro. Rosalia, pwede pa bang makahingi ng kanin? Wika pa ni Kitaro. Napatingin naman si Rosalia sa hawak niyang kaldero na ilalagay niya na sana sa kawali ang kanin na naroon dahil kanyang isasangag. Di wala na akong isasangag. Oh, sa'yo na nga ito lahat ng kanin lamig. Magsasaing na lang ako ng bagong kanin. Wika pa ni Rosalia at inalis na ang kawali doon sa lutuan. Kami namang tatlo ay nag-uobserba lang kay Kitaro. Inaalam namin kung ano-ano ang naaalala niya at mga hindi na. Matapos namin makapag-almusal, ay nagsiupo na kami sa may sala upang kausapin ng maayos si Kitaro. Hindi ko na rin muna ibinalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan para hindi muna siya bumalik sa pagiging masungit. Alam naman natin na kahit mga normal na tao ay sumasama ang ugali o nagiging masungit kapag may pinanghahawakang kalamangan kaysa sa ibang tao. Sa sitwasyon ni Kitaro, ang kapangyarihan niya ang lamang niya sa amin. Kitaro, anong naaalala mo? O ano ang huli mong naaalala? Tanong ko pa sa kanya. Sabi niya naman, patawarin mo ako, Lino. Patawarin niyo ako lahat sa nagawa ko. Sabi ko naman, mamaya na tayo magpatawaran. Gusto mo na naming malaman ang punot dulo ng kwento. Bakit mo ako tinraidor? At bakit mo dinukot ang mag-ina ko? Ganito kasi yan, Lino. Noong dumating dito sa mundo ng mga tao, sina Nero at Casimiro, ay sinabi nilang ipinag-uutos ng mahal na reyna na dalhin sa kaharian ang batang may dugo ng magkabilang lipi ng babaylan. Ang sabi ko naman sa kanila, masyadong advance ang hula ng mga babaylan sa kabilang mundo dahil hindi pa naman ipinapanganak ang batang sinasabi nila. Nasa sinapupunan pa lang ng ina. Kaya sinabi nila na isama na sa pagkuha ang ina o iyong si Mariposa. Gusto ko iyong sabihin sa iyo, Lino. Kaso binalaan nila ako na kapag ipinaalam ko sa iyo at pumalpak ang plano ng mahal na reyna, ay ako ang mananagot. Hindi ko rin makausap noon si Nashka ng sarilinan dahil palagi namin kasama ang dalawa. Kung hindi rin ako makikipagtulungan sa kanila, ay hindi rin nila ako tutulungan sa problema natin sa mga portal na nagbukas dito sa mundo nyo. Kaya para sa ikabubuti ng lahat, ay sinunod ko na lang ang mahal na reyna. Tsaka Lino, paano mo ako nagawang agawan ng kapangyarihan? Ibig ba sabihin, mas malakas na ang kapangyarihan mo kaysa sa akin? Nagtatakang tanong pa ni Kitaro. Sabi ko naman, sabihin na lang natin na malayo na rin ang naabot ko at natutunan sa tagal kong pakikibaka sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Kaya kung sakaling balakin mong traidorin akong muli, at least ngayon alam mo na, tatapusin kita, Kitaro, kapag naulit pa iyon. Hindi na, Lino. Hindi na. Isinusumpa ako. Mas pipiliin ko ang sarili kong kamatayan kaysa traidorin kang muli. Di mabuti naman kung ganun.
Kailangan ko ang tulong mo para mabawi sina Mariposa at ang anak mo. Ha? Nailuwal na ni Mariposa ang anak nyo? Gulat na tanong pa ni Kitaro. Oo, matagal-tagal na rin magmula noong madukot siya. Marami na rin ang nagbago sa kaharian ng Avalon. Doon nga kami galing, kagabi lang kami umuwi. Bakit, Lino? Ano ang nangyayari sa kaharian ng Avalon? Makinig ka, Kitaro. Ganito, ibabalik ko sa iyo ang kapangyarihan mo. Ikaw na ang gumawa ng paraan para malaman lahat ng nangyayari sa Avalon. Basta ito ang tatandaan mo. Huwag kang magpapakita sa mga taong hindi mo pinagkakatiwalaan ang iyong buhay. Wanted ka ngayon sa Avalon at damay si Clea. Puntahan mo na lang muna si Clea kung gusto mong malaman ang iba pang mga pangyayari. Naroon lang naman siya sa puno ng balete, kasama ang ibang mga tropa namin. Tumayo ako at lumapit kay Kitaro. Hinawakan ko ang kanyang ulo gamit ang magkabila kong kamay. Tapos bigla iyong lumiwanag. Mula sa batong meteor na hawak ko, ay gumapang patungo sa akin ang espiritual na kapangyarihan ni Kitaro bago bumalik sa kanya. Kaya ramdam ko rin kung gaano iyon kalakas. Nagkataon lang na protektado ako ng kapangyarihan ng kidlat at kyanite, kaya hindi ako nasusunog. Napatingala naman si Kitaro habang sumisigaw ng malakas at nagliliwanag ng puti ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ay humupa na ang liwanag. Ramdam ko na ang aura ni Kitaro bilang isang engkantado. Ano, Kitaro? Ayos ka lang? Tanong ko pa sa kanya. Oo, Lino, maraming salamat. Pakiramdam ko ay naibalik sa akin lahat ng mga maliliit na detalyeng nakalimutan ko. Sige, Lino, aalis na muna ako. Kailangan kong makausap si Clea. At kung kinakailangan ay babalik ako sa Avalon para alamin ang lahat. Okay, sige Kitaro, mag-iingat ka. Matapos namin mag-usap ay agad nang umalis si Kitaro upang kausapin si Clea. Sabi naman ni Tingting, "Oh, saan tayo dito, Kuya Lino?" Sabi ko naman, "Mag-ready ka, mamalengke tayo. Sumama ka na rin, Rosalia. Ikaw na muna ang maiwan dito, Lo, ha?" "Oo, Apo. Sige, ako na ang bahala." Sabi naman ni Rosalia, "Sige, saglit lang. Maglilista lang ako ng mga kailangan natin dito." Muli naman ako nagsalita. "Pakilagay na rin sa listahan mo, alak at tabako, para sa mga sunog baga nating tropa." Matapos makapaghanda ay umalis na kami at nagtungo sa bayan upang mamili ng mga kailangan sa bahay. Nagpagupit na rin kami ni Tingting para naman magbukang tao na uli ang itsura namin. Bago umuwi ay dumaan muna kami sa litsunan ng baboy. Mabuti at may nakadisplay sila na 2 lutong baboy. Medyo malaki iyon at mukhang kakasya naman ang 1 piraso sa mga sunog baga naming tropa. Halos magtatanghali na noong makauwi kami ng bahay. Ako na mismo ang nagtadtad ng litsyon. Inalis ko lang ang 2 hita sa hulihan. Ipinahatid ko kina Mang Doming ang 1 buong pata ng litsyon, tapos ang 1 naman ay sa amin sa bahay. Lahat ng parte pa itaas ay para na sa mga taga-Balete. Nagtanghalian muna kami bago kami nagpunta sa Balete. Kasama ko na rin noon sina Tingting at Rosalia dahil maliban sa litsyon, alak at tabako, may dala rin kaming biko, saging at mansanas. Prutas daw kasi ang gusto ni Clea. Iyong mga sunog baga lang naman ang may gusto ng alak at tabako. Paparating pa lang kami ay nasa harapan na ng puno ng balete ang 4. Sabi naman ni Clea, "Nice, Lino. Gusto ko yung naaamoy ko sa basket." Wika niya pa sabay turo sa basket na dala ni Rosalia. Iniabot naman iyon ni Rosalia kay Clea. Maraming salamat, binibining Rosalia." Wika pa ni Clea. Sabi naman ni Rosalia, "Para naman tayong nasa sinaunang panahon. Rosalia na lang. Kaibigan na rin naman ang turing ko sa inyong lahat na mga kaibigan ni Lino." Napahinto naman si Rene at Ringo, sabay sabing, "Talaga?
Sumagot naman ang nakangiti si Rosalia. Abay, oo naman. E di payakap pala kami. Wika pa ni Rene at Ringo at lumapit na kay Rosalia at niyakap ito. Dahil sa malaki masyado si Ringo, kaya tapik lang sa likod ni Rosalia ang kanyang ginawa. Si Ron naman ay hindi lumapit. Nakatingin lang at nakangiti. Nakita kong nakasara ang bibig ni Rosalia na mukhang nagpipigil na huminga. Sabi ko naman, ano, walang gustong tumanggap nito? Ibabalik namin ito sa bahay. Mabilis naman na iniwan ng dalawa si Rosalia at lumapit sa amin ni Tingting. Pasan kasi ni Tingting ang lechon na inilagay sa sako. Wow! Ang bango nito, kaibigan! Wika pa ni Ringo. Si Rene naman ay agad nagbukas ng 3 bote ng longnek ng tanduay at tag-iisa sila ni Ringo at Ron. Sabi naman ni Tingting, ang babangis ng mga ito sa alak, tag-iisang longnek talaga agad. Kung ako gumawa niyan, siguradong magiging gulaman na ang atay ko. Naupo na muna kami sa may gilid ng puno habang nagkikwentuhan ang mga tropa namin at abala sa pagkain at pag-inom. Si Clea naman ay biko at saging ang hinarap. Bigla kong naalala si Kitaro. Teka, nasaan si Kitaro? Ang sabi noon pupunta daw rito eh. Sabi naman ni Clea, oo, dito yun galing. Pero umalis din agad. Gusto niyang siya raw mismo ang umalam ng katotohanan. Kaya ayun, nagpunta sa Avalon. Sabi ko sa kanya, umuwi siya dito agad dahil hahanapin niyo siya. Ang sabi niya naman na kapag lumampas raw ng 3 araw at hindi pa siya nakakauwi, ibig sabihin nahuli na siya ng mga kawal doon. Sabi naman ni Tingting, papaano tayo nito, Kuya Lino? Anong lakad natin? Alangan naman tumunganga lang tayo rito habang wala si Kitaro. Sabi naman ni Ringo, huwag kayong tumunganga, kaibigan. Masakit sa leeg tumunganga. Oh, eto, marami pang alak. Mag-inuman na lang tayo nang marelax yung mga isip nyo. Sabi naman ni Tingting, sige kaibigan, saka na. Kulang pa ako sa pahingang pisikal eh. Kaya wala pa sa kondisyon ng katawan ko na mag-inom ng alak. Kayo bahala. Mabuti rin iyon para mas marami kaming mainom. Wika pa ni Ringo. Sinagot ko naman ang tanong ni Tingting. May mahalaga tayong gagawin, Ting. Habang hinihintay natin si Kitaro, aabangan natin ang 5 aswang na nagpaparamdam dito. Madalas daw dumalaw sa bahay dahil mukhang naaamoy nila na nasa atin si Kitaro. Ah, ganun ba, Kuya Lino? Ayos yun. Gusto ko yun. At least aswang, hindi siya drin o durulak. Pag mga ganun kasi, 50-50 ang tsansang manalo tayo eh. Parang ang pagpipilian lang, makaligtas o mapapatay tayo. Sabi ko naman, sige mga kaibigan, babalik na kami sa bahay. Basta kapag bumalik si Kitaro, sabihan nyo na agad na puntahan ako. Marami kaming dapat asikasuhin. Sige Lino, ako na bahala magsabi sa kanya. Sagot pa ni Clea, tapos umalis na kami. Habang naglalakad ay nagsalita ako. Rosalia, abangan mo yung sinasabi ni Ringo. May mga aswang daw na padaan-daan sa bahay natin. Madalas daw dumadaan kapag umaga o hapon dahil nagmamanman sila sa atin. Magpapanggap ang mga iyon na may kailangan. Maaaring matandang makikiinom, magbibenta ng gulay o prutas. Mag-iingat ka doon ha, baka maunahan ka nila ng panlinlang. Sabi naman ni Rosalia, sige mahal, huwag kang mag-alala. Ako bahalang umistima kung may mapapadaan na magpapanggap na may kailangan. Tingting, matulog ka na lang din muna ngayon pagka-uwi natin para makabawi ka rin ng pahinga. Matutulog rin ako ng mahaba. Matagal-tagal ko na rin pinangarap na matulog ng walang inaalalang panganib. Magmula kasi noong magpunta tayo sa kabilang mundo, lahat na yata ng tulog ko ay tulog na parang gising din. O iyon bang tulog na panay ang pakikiramdam sa paligid? Napakadelikado kasi dun eh. Hindi natin masasabi kung magiging ligtas ba hanggang umaga. Oo Kuya Lino, tama ka. Babawi rin ako ng tulog. Pagkarating namin sa bahay
ay agad na akong pumasok sa kwarto upang matulog nang bigla ring pumasok si Rosalia. Oh, bakit ka pumasok, mahal? Akala ko ba magbabantay ka sa labas? Oo, mahal. Tama ka. Pero meron muna akong gagawin bago ako magbantay. Wika niya pa, sabay lock ng pinto ng kwarto at ngumiti ng may pagpapahiwatig. Doon pa lang ay alam kong meron na siyang gustong mangyari, kaya ngumiti na lang din ako. Wala nang intro-intro, inalis na agad ang mga sagabal sa katawan at pinagliyab ang buong kwarto sa init ng aming sagupaan. Matapos ang isang round ng pagpaparamdam ng pag-ibig, ay sinabi ko na kung pwede, yun lang muna. Bumawi na lang uli siya sa susunod dahil gusto ko nang matulog. Ngumiti naman siya at nagpasalamat. Saka ako hinalikan sa pisngi at lumabas na ng kwarto. Pagkapikit ko lang ay agad na rin akong nakatulog ng malalim. Mas madali kasi akong makatulog kapag wala akong inaalalang panganib sa aking pagpikit. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 197. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.